Tayo ng unang araw ng pagsasampa ng Certificate of Candidacy at yung Certificate of Nomination and Acceptance para dito sa BARM elections. Pakikwento po sa amin, Chairman, ano pong inaasahan natin ngayong araw? Tama po kayo, Ma'am Ruth. Minarapat po muna natin na i-reset yung filing ng Certificates of Candidacy. Dapat ay kasabay yan ng October 1 to 8 na filing ng national at local na posisyon. Subalit dahil sa nangyayaring desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ng Sulu na kung saan ito'y tinatanggal na sa Bangsamoro, ay minarapat po natin i-reset at ginawa nating November 4 to 9. Inaasahan naman po natin magiging matahimik ang filing ng Certificate of Candidacy. Meron po tayong mga adjustment na mga ginawa, lalo na nung isang kaguluhan na nangyari kasi noong October 8 sa Sarif Agwak, Maguindanao. Pero all in all, nakahanda naman po ang security forces natin, ang AFP at PNP at ang Commission on Elections para dito sa ilang araw na filing ng Certificates of Candidacy. Tayo po'y patungo ngayon sa Cotabato City kung naandyan po ang regional office ng COMELEC at dyan mangyayari yung filing ng Certificates of Candidacy. Yung binabanggit nyo lang muna, Chairman, no, yung sinabi nyo dyan sa regional office yung filing. Ito po yung dun sa lahat ng seats kasi di ba halimbawa dito sa Maynila, iba-iba po yung mga distrito. Kasi may mga distrito rin dito po sa BARM, no? Tama po. Yung meron po tayong parliamentary district na tinatawag. Noong pong October 1 to 8, nagkaroon na rin po naman ng filing dyan sa buong Bangsamoro. Yan ay sa gobernador nila, congressman sa distrito, at siyempre hanggang Sangguniang Bayan. Ngayon po, dito naman po sa mangyayaring filing ng candidacy, ito po yung tinatawag nila na parliamentary district. At the same time, meron din po yung mga regional political parties na tatakbo rin sapagkat dyan po sa parlamento ng Bangsamoro, yan po ay mix Meron pong halal base sa kanilang membership sa distrito at meron din naman dahil sila ay miyembro ng isang political party. Interesting po itong magiging magiging election na ito kasi kakaiba ito dito sa elections natin sa national level, isasabay ito sa elections natin sa 2025 dahil yung binanggit nyo, Chairman, halimbawa may mga kinatawan doon sa sektor ng women, ng youth, may mga ganyan po, pati yung kanilang mga traditional leaders. Tama po, Ma'am Ruth, at ito po'y kauna-unahan sa ating kasaysayan na halalan sa Bangsamoro. So yung dalawang balota po ang tatanggapin ng isang registered voter sa Bangsamoro. Isang balota para sa national and local position at yung pangalawang balota ay yung balota naman para sa Bangsamoro. At sa Bangsamoro balot, ang ilalagay lang po doon ay yung pangalan ng kanilang napipili o na mismong miyembro o representante ng distrito, yung parliamentary district at yung pangalan po ng partido politikal na kanila pong napupusuan. Gusto ko lang po malaman at Chairman kasi yung mismong kanilang yung in charge po diyan ngayon yung Bangsamoro Transition Parliament kasi sila mismo nagpahayag sila na gusto sana nilang ipagpaliban po muna itong eleksyon, itong mga activities like yung filing ng COC. Ano pong masasabi niyo diyan? Meron po kasi silang ipinasang resolusyon Bagamat meron din po na balita na mukhang si Senate President Chis Escudero ay magpa-file din ngayong araw na ito ng kanyang panukalang batas na ipagpaliban ang eleksyon sa Bangsamoro po sa May 12, 2025. Kami naman po, Ma'am Ruth, kung ano yung batas, kung ano po yung kanilang gagawin, susuportahan po namin yan. Yan pong kasing bagay na yan, yung pagpapaliban ay nasa wisdom ng ating pong Kongreso at ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang. Kaya nga lang po, kahit na may mga ganyang alingas-ngas o maaaring mag-file nga po ng postponement, hindi naman po kami pwedeng tumigil sa aming pong paghahanda. Lalo na po ang pinaka-importanting filing ng Certificates of Candidacy na mangyayari nga po ngayong November 4 to 9. Siguro yung yung kahalagahan lang, Chairman, na maituloy na itong mga filing, itong other related activities at itong mismong election po dyan sa BARM Parliamentary ng kanilang mga representatives. Gaano po ito kahalaga? Yan po ay part ng peace process. Yan po ay commitment ng ating pamahalaan, ng ating bayan sa ating mga kapatid na Moro. At dahil po dyan, kaya nga po pinapakita rin ng COMELEC yung buong kisig namin paghahanda upang ipakita sa kanila na handa naman po kami na magsagawa ng halalan. Bagamat aaminin natin, Ma'am Ruth, may mga legal issue kasi na mga pumasok katulad halimbawa po, Ma'am Ruth, yung tungkol sa wala pa yung 63 barangays dati, yung special geographical area. Yan po hanggang ngayon ay hindi pa na-create into a province, although na-create yan into 8 municipalities. Pagkatapos, siyempre may issue, 80 kasi ang nakalagay na dapat miyembro ng parlamento. Magiging 73 na lamang dahil sa nawala yung 7 ng Sulu. So ang katotohanan ay ang katanungan, pwede ba kami mag-proceed pa rin
sa eleksyon kahit na 73 lamang, dapat ay 80. So yan po yung mga legal issue na maaaring maging hadlang dito po sa pagkukondak natin ng halalan. And then another thing, Chairman, yung sinasabi nila na may study pala itong Institute for Autonomy and Governance na mahigit 58% ng mga tao dyan sa BARM, wala pa pong alam tungkol dito sa paraan, sa proseso ng eleksyon. Yung kailangan daw po yung dagdag pa na voters education, ano? Yan po yung tama. At yan yung gagawin nga natin pagkatapos itong filing ng Certificates of Candidacy, yung magkakaroon ng malawakang voters education. Subalit, siyempre, hindi naman kaya ng COMELEC lang. Kaya kung kami humihingi rin ng tulong sa mismong Bangsamoro, sa ating mga kababayan, sa ating po mga citizens arm, upang mapalaganap yung kaalaman kung paano gagawin ang halalan sa parlamento ng Bangsamoro. At gagawin po natin yan ngayong darating na Disyembre hanggang Enero. 2 buwan po tayo magbo-voters ed ng malawakan dyan sa buong Bangsamoro. Chairman, puntahan ko na lang din itong napag-uusapan na rin natin itong national elections kasi last week, no, medyo abala po tayong lahat dito sa Baguio. Pero nilagay nyo na po, pinablicize nyo na po yung mga COCs or Certificate of Candidacy ng mga kandidato at gusto nyo, sabi nyo nga, know your candidates. Tinignan ko rin itong mga COC, no, tinanggal nyo naman yung mga sensitive information. Pero ano po ba ang purpose dito? Alam niyo po, Ma'am Ruth, yan ay first time, First time din sa kasaysayan ng komisyon na nilagay natin sa website at talagang nilathala natin ang lahat ng certificates of candidacy ng mga kandidato. Ang purpose natin diyan, maliban sa nabanggit yung know your candidates, ang gusto rin natin kung sakasakali sa palagay nila. Yung palang nagkumakandidato yun, hindi naman pala talaga taga dyan sa kanila. O kaya hindi naman tamang edad, o hindi naman pala Filipino citizen. Pwede nilang filean ng mga petition for disqualification or cancellation ng candidacy upang maiwasan na natin yung nangyari doon sa Bamban-Tarlac na naging issue tuloy dahil nga sa sinasabi, hindi naman nila alam na may tumatakbong ganyan at yun pala ang background ng mismong kandidato na yon. Ano po ba yung halimbawa ako, Chairman, nasa unahan kasi unang itong Abalos, yung Ben-Hur Abalos, yung dati natin pong DILG Secretary. Tinitignan ko itong kanyang COC dito sa inyong website, nakalagay dito, syempre, yung address, nakalagay dito yung registered voter siya, kung saang lugar, sa Mandaluyong. Pero ano ba yung dapat bantayan or bususiin dito ng ating mga voters? Although meron din sila kasi ditong parang pinirmahan na to certify na I am eligible for the office I seek to be elected. I am a natural-born Filipino citizen. Ano po yung dapat tignan? At siguro pwedeng kung sakaling gustong may ireklamo yung ating mga voters dyan. Alam niyo po, sa ating saligang batas, lalong-lalo na sa Article 6, Section 3, nakalagay po doon yung qualification sa pagiging senador, age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy able to read and write. At yan po yung makikita nyo lahat dyan po sa ating pong Certificate of Candidacy. Yan po siguro ang dapat natin pagbasihan. Talaga bang siya ay natural-born Filipino citizen? Talaga bang siya ay dyan ang address at nakatira? Sapagkat meron pong 1-year residency kasi tayo sa Pilipinas para maging senador ng Republika. Ay siya ba talaga ay exactly 35 years of age? Kasi yan po ang requirement ng ating saligang batas. And at the same time, yan ba ay marunong bumasa at sumulat? Napaka-basic po yung requirement natin. So yan po yung mga titingnan natin. At siyempre, meron po dyan, Ma'am Ruth, pag nakita nyo sa bandang kanan sa ilalim, yung katanungan, siya ba ay na-convict na sa isang kaso? O sa likod nga niya ng COC, meron ding nakalagay dyan yung mismong table at nakalagay din dyan kung ano yung mga kasong pending laban sa kanya, criminal man o administratibo. Okay. At huli na lang po, alam ko may flight pa kayo. Yung paalala nyo na lang po, papunta kayo kambo ng Cotabato City. Panawagan nyo doon sa mga magpa-file ngayon. Isang issue kasi dyan, yung seguridad. Ano po, Chairman? Ano po ang gusto nyong mensahe? Sana po gawin na lang natin matahimik naman yung filing. Filing lang naman po ito at huwag na natin tayo masyadong madaming kasama na mga supporters. Sapagkat sa bandang uli naman, hindi pa naman po kampanye. Magpapay lang candidacy, maaliwalas na pupunta, maayos din ang pag-alis pagkatapos ng filing ng candidacy. Kung hindi man mapigilan na may mga supporters, sana po, mapagsabihan naman natin yung mga supporters natin na medyo yung ating, wag tayo magkakagulo at walang yung mainit na ulo. Lalo pat meron ding mga iba na magpapalkasabay ng pagpa-file ng kandidatura ng kanilang sinusuportahan. Let us make this process a very peaceful one. Ito po ay refleksyon na tayo unti-unti nagiging mature bilang isang lipunan. Okay. Maraming pong salamat kay COMELEC Chairman George Garcia.